At saka ano, madalas tinatanong ni Meme, pati sa mga posts niya, kung gusto niya na bang magbalik ang GGV, di ba? Kaso Nay, kung mag-GGV na si Meme, sino kayang papalit sa kanya na pangmalakasang judge ng Pilipinas Got Talent? Malay mo, magbabalik si Angel Locsin. Hi! Tila napapaaway itong si Tia Works Back, no? Ha? Okay. Parang sinusubukan yung haba ng kanyang pasensya eh. Sino sa mga nakatrabaho mong artist ang hindi mo makakalimutan? Dahil naging napakabait sa'yo. Ako, very vocal ako dito. Si Angel Locsin. Si Angel Locsin. O sa Max at si Marian Rivera. Dahil sinong pinakaayaw mong artista na makatrabaho na sikat or kilala? Bubulong mo lang sa akin ha. Siya? Bakit? Hello mga ka-auntie! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Kasi hindi na Jet! At ito naman po si Papa O, si Audrey Pires. Ano pa nga pa? Ang lagi inyong hinihilit sa amin. Ichika mo na! Dali! Ay, nako ha. Nag-golden kulay natin. Alam mo, dami nagtatanong sa akin kung gaano katotoo, ha? Oo. Kasi naman, merong isang post pa blind item. Kung totoo ba na tinanggihan yung pag-judge sa PGP. Yung pala naman, kaya daw tinanggihan dahil mas pinili na maibalik yung dating show. Sino ba to, Nay? Yun nga, ko basta tinuturo nila si Vice Ganda na hindi na raw mag-judge sa PGP kasi nga parang pinaplano na ang pagbabalik ng GGV o yung Gandang Gabi Vice. Diba? Kung mapapansin mo, nauuso na yung mga interviewhan. Baka gustong isabay ng ABS-CBN yun na. Since ito ang in ngayon, at funny pa, si Vice Ganda yung mag-i-interview, balik natin ng GGV. Ay, Diyos ko, no? Ang tagal na rin ng GGV. Ilang taon yan bago maibalik mo. At saka ano, madalas tinatanong ni Meme, pati sa mga posts niya, kung gusto niya na bang magbalik ang GGV, di ba? May clamor, kumbaga. Maraming nagtatanong sa kanya kung kailan magkakaroon ulit. Tsaka may mga gimmick-gimmick din kasi ang GGV, di ba? And sure, manumutik-tik na naman ng mga pranking dyan. Pero ano yan, exciting yan na dahil Diyos ko, no? Ako, pinanonood ko lagi ng GGV. Yes, oo. Kaso Nay, kung mag-GGV na si Meme, sino kayang papalit sa kanya na pangmalakasang judge ng Pilipinas Got Talent? Malay mo, magbabalik si Angel Locsin. Hi! Why not? Malay mo, di ba, mag-ano lang, sandali lang, lalo ko muna pagaganda ng katawan ko para pagbalik ko. Bulaga. Diba? Paano yun din? Lalabanan niya ang showtime? Baka, Itbulaga yun. Itbulaga, yung surprise. Kala ko lalabanan niya ang showtime. Hindi. Pero sino na nga kaya magiging final na judge? Wala ka pa ba na yun nasa saga? Alam mo, wala pa akong idea dyan. Pero kung akong tatanungin, mas maganda pag nagbalik ang PGP, nagbalik din ng isang Angel Locsin. Oo. Ang gandang pagbabalik. Ay, syempre, kung magkakatotoo man yan, ha? Ayan, congratulations, bye. Yes! Deserve ng mga Pilipino ang pagbabalik. Yeah. Pero araw-araw naman natin siya mapapanood, no? Sunday hanggang Saturday. Diba? Kasi Monday to Saturday yung showtime. Tapos usually Sunday ang GGT, diba? Sunday naman talaga. Diba? Party din, wala pang prangkisa. Oo, disco. Kaya nga maraming nangangarap, diba na, ano ba to, yung Channel 3 ba, mapupunta sa ABS-CBN. Alam, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano mangyari. Kasi talagang dadaan pa yan ng Kongreso tsaka ng Senado. So talagang mahabang proseso pa yan. Kung sakali na pinupush talaga yun. Kasi maraming nga nagpupush talaga na sana maibalik ang ABS-CBN. Pero nabanggit mo kanina yung wala pang prangkisa. Di ba nabanggit yan ni Sir Carlo Katigbak? Kahit na walang prangkisa ang ABS-CBN, nanatiling #1 show ang Batang Quiapo. Di ba? Diba? O, nag-16 nga. Diba? O, nag-16. Oo. Tapos yung kinakabog daw ang lolo. Tapos yung Batang Wiles, kinabog na ng Incognito. And to think, meron pa sila palabas sa Netflix. Napakaganda ng Incognito.
Para kung nanonood ng Hollywood action. Totoo. Yes. Nakanood na ako ng ilang episodes. Diba? Nakakaloka. Yes, ang dami ng excitement dahil nasa Italy na Italy sila. na sila. Oo. Diba? Oo. Oo. Diba? At ang dami rin na-excite na sa Batang Quiapo. Hindi pa nakikita yung mga bagong mga miyembro. Ganyan nakataas. Sabi nila, what more? Oo. Pag andyan na yung mga new Ganun cast, naman si- bagong kwento na naman ito. Diba? Ganun naman Bagong si yuko. Coco, pag inilitan siya ng management na kailangan natin itong itaas kasi meron tayong kalaban sa kabila, ito ang gagawin ng kabila. Iisip na agad si Coco. Di ba napaka-brainy ni Coco siya sa gilid? Yes. Oo, di ba? Talagang ang dami niyang mga naisipan niya Direk Coco yun. Mga ganong moments, no? Oo. At imagine mo, tinan mo naman ng charm ni Coco, pati si Yes. Ding Dong Dantes, napahawak niya ng bida eh. Ay! Diba? Diba talaga ang bida eh? O, di ba? Oo. Napahawak niya ng bida dishwashing liquid. Yes! O, di ba? Oo. Sa post ni Ding Dong yan eh. O. Diba? Diba? Talagang ang dami talaga nagmamahal kay Direk Coco na willing Correct. sumuporta even dun sa mga other endeavors niya, di ba? Oo na. Yes. Basta kayong dalawa ni Joshua. Okay na. Okay na daw, mga lolo. Oy, teka lang, kahit wala pa yung bida, talagang ganyan. Eto nga, suot ko nga yung mga lemon. Di ba? Alam mo na yung si Jex. Ganyan ko kalag sa Direk Coco, suot ko yung lemon ng bida. Ang tanong nga ni Jex, Ella naman no. Pwede mo na nagdaan. Diba? Tapos sasabihin ni Coco, huwag na masyado kang gumanda. Ay! Saan ba dapat? Panay ang pa-MD, Skin Beauty and Wellness. Yes! Oo, sumusunod ka na rin kay Mama Ox, saka kay Mama Luy. Ay, oo. Di ba? Pasensya na, pag MD, alam niya naman. Oo. So, ganyan lang ang resulta. Oh. Tama. Oo, di ba? With matching gorgeous smile pa kami. Talagang na-freeze. Baka akala nila nag-lag yung mga TV at mga cellphone nila. Anyway, ito na nga, nakakaloka. Ano ba yan? Tila napapaaway itong si Pia Words ba? Ha? Bakit? Parang sinusubukan yung haba ng kanyang pasensya eh. Ay, Ano bang nangyari dito, Loy? eto na nga, Nay, nag-post kasi si Pia Wersback. Lagi naman siya nagpo-post, di ba, te? Paano nga yung mga post niya? Yan, mga ganyan ba? Mamalo, yan, oo, di ba? Pia. Pia! Pia. Kaya ito parang Pia. Alam ko piano, no? Ganyan ba yung mga post? Post! Ba? Nag-post sa kanyang, sokme. Ano bang nangyari? Eh kasi Ano nga post niya? meron nga, sabi nga niya gano'n, araw-araw naman daw siya may bashers. Kaso nga lang, medyo sumusobra na yung iba, kaya ito, may naki-post siya. Ito yung DM sa kanya, no? Yes! Sabi sa kanya ng isang basher niya, Masa. why black and brown hair Miss Purse is all you got? Para madaling eterno? Di afford yung unique design? Sabing gano'n. Aray ko. Tapos meron pang isa, sabi din niya, Oh. praying for your divorce soon. Soon he will realize you're a user and can't bring anything in the table. Pero mas maganda if pregnant ka muna. So you'll be divorced single mom. Manifesting. Ay, grabe. Sinagot naman niya ni Pia dun sa post niya. Medyo nakuha ni netizen na yan yung buwisit ni ano eh, no? Yung, Oo. yung iritasyon ni Pia. Ano sinabi ni Pia? Sabi ni Pia, just another day, another DM. Wild, right? Come on, people. Bagong taon na. Nag-Chinese New Year pa. It's exhausting and hurtful din, ha? Let's stop normalizing this kind of online behavior. Out na natin yung ganito for 2025 and instead, let's be nice to each other and support and uplift one another. Actually, pang-miss you pa rin ang sagot ni Pia. Diba? Pero if I were Pia, hindi ko sasagutin yung ganyan. Alam mo, mas better black her. Black that creature. Black that creature. Oo, yung mga ganyan. Kasi kung kunwari, ipopost ka pa ng ganyan. Siyempre, parang humihingi ka ng simpatya. Parang siyempre, ako mismo nabibisit na sa netizen na yan. Siyempre, mabawian ko yan. Ikaw kaya ba't gano'n naman si Pia, blah blah blah, di ba? Mabobombard talaga siya. Di ba? Kailan yung iba na hindi naman to alam, kasi DM nga lang, ipinaalam mo sa kanila. Ang ending tuloy, magkakaroon sila ng idea, ito palang mga klaseng messages ang pinapatulan ni Pia. Sige, gagawa ako ng mas malala dahil gusto ko patulan niya.
Gusto ko mapansin. Di ba? Kasi di ba, ang rule of thumb ka lang dyan, syempre, yung mga magagandang comment na binabato sa'yo, o hindi ka naman nag-thank you isa-isa sa dami nun, di ba? Oo. Tapos itong isa, naka-apekto sa mental health mo, naka-apekto sa pagkatao mo, hindi ka makakakilos, hindi ka makapagtrabaho dahil sandali, parang nakuha niya yung buwisit ko. Sagutin ko nga. Ayan, sinagot mo. Pinagtagumpay yung netizen. Mas maganda, di ba, yung don't give them oxygen to breathe. Yes. Oo. Parang wag mo na silang bigyan pa ng spotlight. Ang dami nga ganyan. Actually, ang dami ko rin ganyan. Sa totoo lang, hindi ko rin naman masisi si Pia. May ganyan din ako ugali. Pag gusto kong pagtripan. Kasi nga, di ba, pinagtripan ka. Katulad nung one time, di ba, merong nag-post na ang pangit-pangit ko daw. Pangit daw ng pamilya ko. Pangit daw ng mga anak ko. Oo. Anong ginawa mo? Ay, siyempre, in-screenshot ko yung picture niya. Oh, tapos? Sabi ko doon, pangit daw ako, sabi niya. Ano yung tsura? Ayan. Ay! Ikinaganda niya yan. Di ba? Di, babu. Binlock ko din siya. Kala niya, di ba? Minsan kasi, maiintindi yung mga artista pag kino-call out nila yung mga netizen para, alam mo yon yung sa kanila, baka hindi ka sinisita ng nanay mo, ako sisita sa'yo. Kung hindi ka pinapalo ng nanay mo, ako papalo sa'yo. Parang giving them a dose of their own medicine. Yan nga yung repercussion niyan. Pag nagkaroon ng idea, yung mga tao na, dito pala ako pwedeng mapansin ito. Hihiritan ko rin siya ng malalaan. Anyway, nakipia niya kung paano niya ititimbang-timbangin, no? Si Jex nga, nakakakuha din ng mga bashers yan. Ano mga binabash? Grabe yung retoke sa mukha mo. Dati naman wala kang suso. Ayun, may suso ka na. Grabe yung pagpapa-envy mo. Tigilan mo na yan. Mukha ka ng manika. Na kulang na lang, karayong para tusukin. Ibang manika yun. Diba? Mamaing-mamai, Hindi nga yan. Hindi naman natin siya masisi dyan. Ito naman. Hindi natin masisi naman si Daniel Padilla. Bakit naman? Siyempre, talaga namang magaganda yung feedback sa kanya. Kahit ako, magandang feedback ko kay Daniel Padilla. Dito sa Incognito. Kaya yan ngayon ang kanyang ginagawa. Ang Incognito, sobrang siyang excited. Yes. Lagi. Tapos yung alam mo yung suportahan nila. Lahat sila bida. Yes. Kasi syempre nasanay si Richard Gutierrez, nabida siya. Nasanay din si Daniel Padilla, nabida siya. Pero dito nila na-experience, naramdaman na wow, pwede palang mag-click kahit marami kaming bida. So sanay na siya ngayon, wala si Catherine. Ay kailangan niya sanay na wala si Catherine. Maging si Catherine dapat na masanay na wala si Daniel. Dahil gano'n naman talaga, hindi ba? Pangit man ang pinag-endingan ng kanilang relasyon, kailangan nila mag-move on, pare-pareho, di ba? Katulad si Daniel, wala na si Catherine, alam naman natin yun. Si Catherine, wala na si Daniel, alam naman natin yun. Focus si Daniel sa kanyang acting career at sa kanyang singing career. Pero if you look at the brighter side na may kabutihan din naman na naidulot nung hindi na sila gumagawa ng project pareho. Kasi mas na-explore nila yung yung acting nila, di ba? Exactly. Mas nakaka-portray sila ng iba't ibang mga roles na hindi lang na love theme or love center. Saka dito nila napapatunayan na kaya ko palang mag-isa. Kaya ko pala na hindi siya ang kasama at iba. Kahit si Catherine, pwedeng ganun din maramdaman niya. Kaya ko pala kahit wala si Daniel. Diba? Ang importante lang dyan, matanggap ng fans ng Catherine na talagang ganun ang buhay. Yes. Walang permanente. Only the permanent kilay of Jen. Yes. Permanent na ba? Or kung sinabihan ka magandang kilay mo sa last episode. Ito na, ako na naman nagkilay. Diba? Anyway, ang importante, they're moving on. Pero na yung maganda
maganda rin sa Incognito, no? Dahil nasabi mo, kahit na grupo sila, mas lalabas yung individual prowess nila pagdating sa acting. Ang galing talaga ng director. Kasi mahusay din ng scriptwriter. Kasi nga nailalatag niya ng maayos yung backstory ng bawat character. Sana ganun lagi, consistent. Diba? Pati ang location manager nila, di ba? Nakakamalang green screen. Kaya naglabas si Jane De Leon ng picture na ito talaga, nag-shoot talaga kami sa... Kasi nasa sobrang ganda ng cinematography. Pagkamala na green screen. Akala green screen yung likod ni Jane De Leon. Naglabas si Jane De Leon. Yung may kausap siya, yung may sumabog. Yun. So hindi ko sinasabi ko, parang hindi ma-preempt sa mga hindi pa nakakanood. Congratulations kay TJ Monterde for being the first Filipino solo male artist to stage 3 consecutive sold-out concerts sa Araneta Coliseum. Abay, ginawaran nga siya ng pamunuan ng Araneta Coliseum sa pangunguna ni Miss Viana Forres ng Plaque of Recognition. Pinarangalan din siya ng Billboard Philippines dahil nag-number 1 sa Billboard ang duet song nila ni Casey Tandingan na Palagi, na siyang ginamit bilang theme song ng Hello, Love Again ni Catherine at Alden. Wala na akong masabi sa production design ng concert ni TJ entitled Sarili Nating Mundo dahil libreng ipinamigay ang LED wristband kung saan nakokontrol kung anong kulay at kailan ito iilaw depende sa mood ng awitin ni TJ. Akala talaga ni TJ ay hindi na matutupad ang kanyang pangarap. Sabi nga niya, dasal lang at matutong maghintay, darating din yan sa tamang panahon. Sa isang kanta lamang ito nangyari, ha? Grabe! Sa third day kami nanood kung saan na-shock ang marami nang sumulpot ang Concert King Martin Rivera bilang front act ni TJ. Ang kwento ni Martin, ibinabalik lamang niya ang pabor na ibinigay sa kanya noon ni TJ nung ito'y nagpo-front act at nag-host sa kada promo launch ng kanyang CD album. Hindi alam ni Martin, umiiyak na pala sa kanyang dressing room si TJ na touch habang pinanonood si Martin. He came out every single CD promo and started the show the way I'm doing right now. So I thought maybe one day I could return the favor if he ever becomes a big star. Filling up this beautiful venue 3 nights in a row is not easy. But nobody deserves the success more than my boy TJ. His humility, his hard work, and his dreams, and his love and faith in God, and his dedication and love to each and every one of you has brought us all here tonight. So allow me tonight to return the favor to my front act boy and the host of my CD promos, as I am now for the very first time, I am your front act. At pagkatapos nga ng performance ni Martin, siya'y pumunta na ng backstage at doon na nagkahagulgulan sina Martin at TJ Monterde. Ang cute nila ni Casey Tandingan sa stage dahil awkward na awkward siya. Nahahalikan siya ni TJ sa lips. Pero sa kabila ng sandaling pagpapakyut ni Casey, abay bumigay na rin ito. Nagpahalik na rin ng ilang segundo, lips to lips. All originals ang inawit ni TJ na naloka kami kasi sinasabayan siya ng audience sa pagkanta. Habang kami sa upuan ay nakangiti lang dahil sobrang humble ni TJ. At mararamdaman mo talaga sa kanya
yung pagiging grateful sa mga naging bahagi ng tinatamasa niyang tagumpay pagkatapos ng 15 years of waiting. Muntik na nga mag-quit si TJ dahil nga mukhang mailap sa kanya ang swerte. Pero ito ang kanyang kwento. Kung meron dito mga nawawalan ng pag-asa or nauubusan ng oras sa mga pangarap nila, kahit anong bagay, kung meron kayong dinedesire ng puso nyo, huwag kayong tumigil. Maniwala kayo sa timing ni Lord. At magpursige lang kayo. Kasi sa akin, sa case ko, ayoko na nung una eh. Parang 2022, nag-usap na kami ni KZ, mag-aaral na ako ng... Nag-aral na ako, hindi ako mag-aaral. Nag-aral na talaga ako ng coffee business because I wanted to put up a coffee shop. Yun na yung trajectory ng buhay ko. Sabi ko kay KZ, babe, ikaw na lang yung sa music side. Yung ambag ko sa atin, eto ano na lang man, tayo akong business, dito na lang ako. Tuloy mo na music. Masaya naman ako nangyari sa akin yun. It was fun. It was a good ride. Pero, like na sinabi ko, pag yung plano ni Lord na susunod, iba siya magbigay. Above, over, and beyond. Lahat ng pinangarap ko, mag-chart yung kanta na number 1, makapag-inspire through a song, magka-OST ng malaking movie, 3-night Araneta sold-out concert. Binigay niya sa akin in just one song. Pero day 3 na. Susulitin ko na talaga to. Kaya ako sinabi kanina, pag meron kayong mga feeling nyo wala na kayong oras, ibibigay sa'yo ni Lord yan ng isang iglap, tulad ng ginawa niya sa akin. TJ, good luck! Eto na to. Huwag mo nang bitawan at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oportunidad sa mga baguang singers bilang pagbabalik ng blessings sa iyo ni Lord. At congratulations din, Cornerstone Management! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na! Click na po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan pa rin po yung vlog namin sa Acropora, Cebu. Wow. At kung saan sinalubong namin ang birthday ni #KidYambao. Yes, thank you so much. Acropora Beach Resort. Stanley, thank you so much. Pag magagawin talaga kayo ng Cebu at yung feeling nyo gusto nyo mag-Boracay, pwede naman kayo mag-Cebu, dyan yung ma-experience. Solo nyo ang beach floor. Yes! Ayan Diba? Ang sarap pa ng pagkain, mababait ang staff. Yes! Kanya-kanyang villa, kanya-kanya rin ng jacuzzi. Yes! May aviary pa sila. Diba? May peacock. May peacock. May balisad. Pwede kayo mag-merienda doon. Mag-jet ski kayo. Yes! Kompleto, hindi na kayo talaga lalapas. Yan ay sa Acropora. At saka kayo-kayo lang, di ba, May? Wala kayong mga maraming kapitbahay na yung mga naglalakad-lakad sa dalampasigan. Wala, kayo lang. At syempre, Jex. At sa Tito Jex channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo. At pasalamatan ko lang ang Iconic Star, ang Transition PH, at ang Ideal Vision. Thank you po. Ayan, Ideal Vision, thank you. At syempre, ang aking panayan pa rin part 1 and part 2 ng Regine Velasquez Alcacid. Ang kanyang, ano nga bang sakit ni Regine? Na malala at parang lahat halos yata nakaka-relate dyan po sa OGDS Inspires. Ayan. At syempre, sa Feb 15 na po, ang concert ni J Heart Music and the band dyan po sa District 1. Dyan sa BGC. 1,000 lamang po ang ticket. Ayan po yung
number, okay? Yes! Post-Valentine. Correct. Oo. At syempre, ito pa rin po yung lingkod, Papa Jose Montitias, na laging nasasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayo makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon. Kahit kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Ikaw na! Ay, tapos na kayo. Sabi niyo, kunin ko lang tumukan sa baba. May permit pa akong kinuha sa guard. Ha? Ano ba yun? Ay! Ay! Tapos naman, pag-gawin na ako kasi talagang pumunta dito eh. Saka, sabi mo, pag-intay ako ng tamang panahon. Oo, tamang panahon. Yeah! Ay, sarap na ako. Dahil kung makipasok ha, Oo, tsaka na nga muna. Sabi na lang, kunin ko lang. Wait! Ha? Pero masakit. Ha? Sorry. Sa'yo po ko. Ano ba yung gagawin ko sana? May store ko ba? Hindi, okay lang. Wala na kaming choice. Dapat tapos na nga ito eh. Nakaloka, oo. Naloka ka sa studio namin. sobra. Diba? Sobrang laki yun. Diba? Ang laki kasi nung halika ito. Huwag ka nakikialas, okay? Ay, welcome ulit natin siya, Nay! Siyempre, kailangan natin ngayon si Alex Calye. Siya ang local version daw. Ha? Nagkagawa na naman tayo. Ni Jokoy ba? Oh! Diba? At ano pakiramdam? Sinasabi nila na siya yung local version o Pinoy version ni Jokoy. Hindi masaya. Sana kumita man ako katulad niya. Meron naman yung local niya, tapos pati kita local din. Sana local version, tapos kita international. Alex, ano itong nakikita ko sa damit mo ng tamang panahon? Yes. Ano ba to? Kasama ba dyan si Alden Richards at si May Mendoza? Buti na rin sabi mo. Kaya naman parang title ng aking stand-up comedy special sa Netflix. Kasi sa February 7 na, kung matatandaan nyo, writer ako ng Showtime 2050. Diba? Ang taas-taas ng mga pangarap namin mga panahon ngayon. Nagkatinginan si Aldab. Ng July 17. Ay, oo nga. Nahilahod kami. At ang tamang panahon, 7 months kami nahilahod. What do you mean? Ratings! Ba sa Tayo! ratings? July! Tapos January na kami nakabawi. Tamang panahon ng tagline nila yun. Ngayon, naisip ko, makabawi-bawi man lang. Gamitin ko man lang. Yung nagpahirap sa akin dati. Mapag-hashtag mo yan. Pero baka magalit sa yung Altab. Bakit hindi mo? Sabi mo, magamit ko man lang yung ano nila. Hindi, kasi ngayon, tagline naman yun. Tagline lang ba? Na, di ba, 10% kami nung dati, tapos 30% sila. So, rating. Bago kami nung ano. Ito bang dahilan kung ba't ka tinanggal sa It's Showtime? 2018 ako na. Hindi mo tinanggal. Wala ka tinanggal. Pati ako nag-isip, tinanggal ba ako? Ang ngayon talaga mag-umpisa ako. Parang babalik ko na ako sa Showtime. Tinanggal niyo ba ako? Hindi, ginamit ko lang tamang panahon. Kasi ito ako talagang reason. Yung tamang panahon, parang ito na yung tamang panahon para maglabas ako ng special. Ngayon, may mga kilala na akong katulad mo na pwede akong tulungan mag-promote. Dati kasi wala namang mga ganitong mga connection. Diba nakakapunta na ako para mag-promote? Oo, kaya pala nagregalo ka sa akin ng microwave. Hindi yun, walang ano yun, walang ko, hindi. Wala na, kahit yung nasa card ko na. Ikaw lang. Ha? Tatlo tayo dito lagi. Isa lang yun, budget na. At least alam mo na, the next Christmas naman. Tapos ako naman ang wala. Tapos sabi ba't ako wala? Magkakaroon ka na sa tamang panahon. Yung tama. Sa tama. Wait lang. So, since ito yung nasa Netflix na, paano ito nakapasa sa Netflix? Ano ba to? Nilakad mo? May kaibigan ka sa Netflix? Ginapang mo? Ano? In-ex deal mo? Anong nangyari? Bakit alam mo na, napakahirap pumasok sa Netflix. At pumunta ako sa Netflix office. Nag-set ako ng meeting. Buti na may nagsabi sa akin ng contact, nag-email ako, nag-set kami ng meeting. Produce ko to, hindi produce ng Netflix. Ako nag-produce. Tapos nag-meeting kami, meron akong dinamita dito sa dibdib. Dinamita. Kapag-mute lang ako, sabay-sabay tayo. Okay naman, gusto ko naman nila yung bigla sila nagbago ng isip. Sandali lang. Ito yung tapos mo ng gawin bago mo isip.
isumite o submit sa Hindi. Netflix? Ang unang purpose ko, makuha sila para mag-produce. Kasi pwede kang mag-produce ng Netflix. Yes. Or ikaw mag-produce. Mhm. Ang sabi nila, hindi masyado namin, medyo mas maganda kung i-produce mo. Tapos bibigyan na namin ng guidance kung technical requirements, anong magagawin. Nung sinabi nila yun, after 4 months, nag-birthday show ako. October 4 and 5. Ni-record ko pareho yun sa Maybank Theater. Yung ni-record ko, sinabit ko ngayon ng November. Nagustuhan naman nila. Tapos binigyan ako ng date na February 7. So yung mapapanood namin dito, yun yung show mo nung October 4 and 5 na pinag-combine ko, pareho suot ko. Pero dalawang recording, mama ko, sabi nila. Sabi ng Netflix, dalawang recording para mas marami kang material. 1 hour mo gawin, pero dalawang show. Magkaiba yung crowd, pero yung damit ko, pareho. 1 hour lang talaga ito. 1 hour. Di ba parang ganyan din nangyari kay Jokoy? Parang ilang beses din siyang na-decline. Tapos eventually, nung napanood yung show, saka naging positive yung feedback ng Netflix. So, ikaw na talaga! Salamat talaga kapag bigyan tayo. Hoping ka pa na merong next time pa rin sa Netflix. Sana. Hindi man ako, kundi yung grupo ko, ibang ibang show naman. Ba't sa mga sagot mo, parang hindi nila maramdaman na, di ba nagpapatawa yun? Parang hindi naman nakakatawa, seryoso. Kasi kanina nagpatawa na ako, sabi mo, patawa konti. Tapos konting mag-focus. Pag nagpatawa tayo, baka hindi matandaan yung show. Kasi minsan yung nangyayari. Nakakatawa si Alex, tapos wala na, hindi naman nanood. Ito yung portion na. Kasi pinaksin mo pa yun. Kasi conscious ako ngayon. Patawa ka na, Alex, patawa ka na. Wala na, nagpawis ako ngayon. Meron akong itatanong sa'yo. Siyempre, naging matunog yung Anthony Jennings sa Marisa Cal, sa kay Jam Villanueva. Ikaw, anong masasabi mo doon bilang iyong opinion? Ako, natakot ako. Natakot ako sa mga usapan. Kasi syempre, hindi mo natin yung pinag-usap-usapan mo sa lahat. Delete ka. Meron na ngayon na mag-Viber ka. Mag-Viber. Magbabayad ka lang ng konti. Delete, trace, tapos may disappearing message. Pag nag-message ka, 10 seconds na di-delete. Paano kung alam niyang gano'n ang nangyayari, i-screenshot? Ito nga, i-screenshot, hindi pwede i-screenshot, manonotify ka, i-screenshot. Unless gumamit na ibang phone. Pag gumamit na ibang phone, masamang ugali na talaga yun. Wala tayong magagawa sa kanila. Pero ako yun, hindi talaga ako. Kaya ako, tumatawag ako sa telepono. Hindi ako naipag-usap sa screenshot. Alam ba ito ng misis mo? Alam na niya ngayon. Galing mo! Hindi, narinig ko lang yun. Uy! Mamatay! Hindi, ito. May sasabihin ako sa'yo, muntik na akong mahuli. Buti na lang dati, hindi pa maganda yung technology. Kasi di ba tuwan-tuwa ka ngayon, screenshot na yan, di ba screen na yan. Dati, narandan yung Nokia. Ang Nokia, pwedeng one hand yan. Tapos, pwede ka mag-text na isa lang. Kaya napag-away ka, nagdadrive ka, isa-isa lang. Ang maganda doon sa Nokia, delete, clear, yung clear. Wala nang pressure. Ngayon, napuntahan ako Artex City. Ang pangalan, Pegasus. Hindi ko susunod. Kilala ko sa atin na. Siyempre tayo matulungin tayo sa mga estudyante, di ba? Meron tayong foundation. Matulong sa estudyante. Kita ko yung number. Nag-text sa akin, katabi ko yung asawa ko. Pareho kami lang po ng asawa ko. Nag-text sa akin. Siyempre kabado ako. Siyempre baka katabi ko yung asawa ko. Tapos kakaisip ko sa kanya. Siyempre sabi ko, ingat ka, good night. Ang na-text ko asawa ko. Pero katabi mo? Katabi ko lang. Siyempre, dumunog yung phone niya. Nagkalit-kalitan ako. Sino nag-text sa'yo? Pag-text niya, habang para akong matrix, pagbuha ko sa phone, basa ng message na ako naman nag-text. Delete, clear. Pag sabi ko, nawawa. Sino ba yan? Wala naman palang text. Ayan. Parang-paraan ka, no? Ngayon, nakwento ko na. Yan, ako ngayon. Yan na. Gusto mo nanonood yung asawa niya lagi nito. Hindi ko to eh. May mga show na pwede mo namang i-limit eh. Kilala ko asawa mo, pwede ko i-send yung link. Hindi naman. Parang lang sa show to. Pagawa ko ba yun? Pero pawis na. Shoutout kay Athena. Nagtatrabaho na siya ngayon eh. Ang mahalaga, may pinunga maganda. Maganda ang purpose natin.
Pero syempre lahat parang mga joke-joke, no? Minsan hindi nga nila siniseryoso, yung iba siniseryoso. So, nagkaroon ka talaga ng Wala! ng number 2. Wala pa ako sa hirap ng buhay ngayon. Katulad nga yan. Athena. Hindi, si Jennings. Tamo, babalik ka tayo ka Athena. Tinanggal ko na nga para paano na si Anthony Jennings. Diba? Kita mo, akalain nilang mauungkat yun? May hirap gumawa ng masama. Babalikan ka. Ang lakas pa naman makatukutob ng mga babae. Yung instinct nila, no? Oo, minsan yung asawa ko, nagising ako madaling araw. Basta ako umiyak. Sabi sa akin, ba't ka umiyak? Napanaginipan ko may babae ka. Oo. Talaga? Tapos sinampas-ampas na ako. Ay po kinampas, parang totoo. Yung mo, parang totoo. Sabi ko, tapos ito patindi. Sino yung babae niyo? Panaginip niya sa akin tinatanong. Sino yung babae? Sabi ko, matulog ka, papasukin ko yung panaginip mo. Papakilala ko sa Hindi yung ba, babae? titirayan ko man lang para diba? Para at least kahit yung pananakit mo, worth it. Ayan, meron ako itatanong kay Andex. Sandali lang to. Sandali, Andex, Siyempre, among your peers, mga nag-stand up ng mga barangko, totoo ba yun na may mga nagpapaksyon-paksyon din kayo? Yung nagkakahiwa-hiwalay din, may nag-grupo-grupo din kayo. Ba't nangyayari yun? Hindi nakakatawa yun, ha? Oo nga, pero ang iba kasi, mas pinipili na ako pinili kong humiwalay ako sa group kaysa katalo-talo kami kasi may iba-iba ng may iba-ibang direksyon. May gustong ganitong joke, may gustong ganito yung mangyari dun sa karir nila. Doon nagsisimula yung parang pagkakaunawaan. Imbis na magbangayan tayo, kaya sasamaan loob. Mabuti pang magbago na lang ako ng grupo, parang gano'n sila magbago ng grupo. Para mabanda rin, di ba? Hindi ko nagdadamay na. Ayaw ko naman sa didamay yung Eraserheads. Katulad ni Ellie Buendia, hiwalay na rin siya kaysa, di ba? Magsama sila pero iba-iba ng gusto nilang hahakin. So, ibig sabihin, pag nagkakaroon kayo ng show, inaalam mo muna, kasama ba itong grupo na ito? Kasi pag kasama, hindi ako magsiset. Dahil pareho naman kami ng mga tema, yung minsan yung mga organizer, alam na nila na pagka ako, hindi na sila kukuha ng iba. Pag sila, hindi na rin kami tutulungan. Na-identify na rin namin. Nakuha ka na ba ni Lord? De Vera? Masaya. Pero mga off sa amin yung tanong nyo pero yung sinabi yung comedy pa naman to, kaya namin iiwasan. Mahirap kasi magpatawa, tapos tayo, may kasama meron ka na. may mga negative pala tayo. Dapat para mapagpatawa ng maayos kailangan sa natin. Maganda yung paligid mo. Tama. Pinipili ko na lang na masaya lang. Okay. So, ang tanong ko sa iyo, Alex, sino sa mga nakatrabaho mong artist ang di mo kakalimutan? Dahil naging napakabait sa'yo. Naku, very vocal ako dito. Si Angel Oxy. Angel Oxy. Sa Toda Max kasi kami. Tapos, tricycle driver ako, tapos writer din ako. Ngayon siguro, nagsabi lang ako sa kanya, in passing. Para saan punta Alex? Yung masama yung pakiramdam ko. Doon muna ako sa dressing room. After mga 2 hours, dumarating yung assistant niya. May dala sa akin, Beroka. Sabi niya, sabi ni Ate Angel, dahil nag-worry siya sa health. Tapos, pero naman hindi gawin. Pero ginawa niya. Isa yun, siya sa mga mo kalimutan. At si Marian Rivera. Si Marian Rivera yung tipong ang dami ng followers sa IG. Pero pag mag-message ako sa kanya, pwede pa-support, pa-promote. In 1 hour, 2 hours, pumunta na ako sa... Talaga? Oo, pala. Kasi nakasama ko siya sa isang sitcom. So yung dalawang babae, yun ang... At si Mami Vice, gano'n yun. Pero parang susuhit-suhitan ako. Pinapabot niya ako sa showtime, tapos nagpapadala siya ng tulong sa akin pag may mga shows ako. That's nice. Ito naman aking mahiwagang tanong. Ay, Bubulong mo lang sa akin yung sako. Siya ang magbubulong sa'yo? Okay. Sinong pinakaayaw mong artista na makatrabaho na sikat or kilala? Siya. Bakit? Bakit siya? Problema ko to parang ako sa ilang. Ilang ka? Bakit ka ilang? Siguro dahil hindi ko siya naging ka-close, no? Pero baka may nagawa sa'yo? Wala. Parang tatakayan ako anytime. Parang gano'n. Ganun lang? Grabe. Never. Hindi, parang
Sa akin nga parang ito nga yung dating sa akin Eh, ba't ayaw mo ang katrabaho? kasi nga, natatakot ako na parang hindi ko malaman Pero never mo pa siya naka-work? Never. Pero, okay. bisa bati ako parang hindi nga, siguro dahil hindi nga ako lala. Tapos ganun, parang Natakot ka na tuloy. Oo. Kayo ba okay kayo? Okay naman kayo? May mga tao kasi yung hindi ka makaunang yung, di ba parang, Yes. parang wala kaming, hindi ko siya maganon. Yung, parang napakilala na kami, pero parang ang ganun lang. Oo, parang may wall pa rin Parang siya. ilang ako, kaya hindi Ilang. naman. Siguro, sa mga tao na kapaligid niya nakakilala niya na, hindi siya ganun, syempre. Parang, siguro pag hindi ka pa niya kilala, may ganun muna siya bago mo. Ako din may ganun ako impression sa kanya. Fairness. Oo, parang, Kaya nakarelate ako sa nakarelate ako. Oo nga, may ganun nga rin siya. Oo. Pero nakasama ko siya nung bata siya. may, Gusto mo ng clue? Clue! basta parang may circle siya. Pag wala ka pang circle niya, hindi ka niya gagawin, hindi ka niya. Oo. Parang may ganun. Oh, so sa lalaki, sino naman? Ito muna mayroon mo ng backstory. Sa simula, nakatrabaho siya, naano ko sa attitude niya. Pero nabago. Pero ito muna yung initial ko dahil 4 na taon ko ginanong muna bago na bago eh. Talaga? Ganun ka pa. Nag-guess lang kasi siya sa Nabago yung impression mo. Oo, nung una kasi, parang very Yaman. star. Ano yung star May na? star complex. Yung parang pagkatapos hindi siya mag-mingle, pagtara sa tapos pagdating doon, kailan napapansin ko yung paligid niya, parang parang natataranta na, uy, ano natin, ganito medyo, ang dating parang, oy, straight na tayo, take na, parang magano'n. Tapos nung nakasama ko siya sa isang teleserye, sabi ko sa akin, uy, pan mo ako, nalito ako ng comedy mo. Parang gusto ko sa niya kapila, pasensya na sa 4 na taon na wapit sa comedy. Gusto ko yung message lang. Wala pagsabihan ko na, uy, hindi ako pala siya. Tama na yung pagsabihan ko, tulad yung dalawa kayo. So, tinignan ko ngayon lahat ng mga kaibigan ko na pagsabihan ko. Gusto ko yung message na, kahit nagkamali ako. Ito na pagkakataon mo. Pwede mong pamigyan at sabihin, nagkamali ka. Pwede Pwede mo sabihin. Sabihin ba niya? Hindi. Imagine mo, nag-iba na yung impression niya, nababaitan ka na sa kanya. Sobrang namabait at nanonood siya sa show. Diba? Ano ang pangalan niya? Si Jay Cuenca. Ayos. Yung unang impression ko, sa Todo Action na, 2014 yun eh. So, sabi ko na, ito tapos naiyak na ilang. Tapos, mabait nung nakasama pala. ko dun sa Los Bastardos, bait! Bait! Itong babae, gusto mong banggain. Hindi pa kami medyo matarik. Hindi pa nagbabago. Yung pa rin. Hindi pa nagbabago. Anyway, ayan, syempre ito na ang tamang panahon para ma-promote mo ang iyong show sa Netflix habang pinapawisan ka. Yes. Oo, tamang panahon po. Sa February 7, 1 oras na comedy yan. Ako, ang mga tinatakal ko dyan, mga simpleng bagay lang. Tapos medyo may konting mga controversial pero nakakatawa. So yan, February 7 po, tulungan niyo ako number 1 para makaulit. Yes! Sa Netflix yan. Netflix sa Pilipinas, Australia, New Zealand, Asia. Buong Asia. Tara! Sa US, sa Canada, bahala na ang ilang paraan. 7 Philippine time. Halika na kayo dito, Jex. Pasensya na. Dito ka lang. Ayan. At syempre, Zero ka. Pwede nyo gawin zero ka. Pwede nyo gawin sa sinihan. kung pala si Belle. Di ba nga yung minsan nasa kali kami ng New York, nasa nasa Korea, kung saan kami. Ayan at Alex, ano pa nga ba ang lagi mong inihihilig sa... Ikaw na! Dali! O, saan mo gusto mag-shoot next? Kaya namin yan! Gusto mo ba i-shoot dito? Hawak ni Tapik!